Magandang araw po sa lahat. Ako po si JT Baroma, isang 10 plus guider or otherwise known as a foreman of our MMM community. At ginawa ko po yung video na to address the common questions that are being asked by our participants as to the status of our community. Kung ano na ba yung kalagayan ng MMM ngayon. Ang iba nagtatanong, tapos na ba yung pause mode? Yung iba nagtatanong paano nila makuha ang kanilang old Mavro. Yung iba nagtatanong ano ang dapat gawin ng isang ordinary participant at ng isang guider na katulad ko upang magpatuloy ang MMM. At marami pang mga katanungan na ibinabato sa atin. At sa video po na ito, susubukan po nating sagutin. Nais ko rin pong ihandog ang video na to, lalong-lalo na para sa aking mga downlines, those who are under my structures, na patuloy na nagtitiwala sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaanan, ay patuloy pa rin na naniniwala sa ating ideolohiya at patuloy na umaasa na ika nga pag may itinanim, may aanihin. So, I'd like to start by going back to our ideology. Ano ba yung ideolohiya? Bakit ba itinayo ang MMM? Ano ang purpose ng MMM? So, kung babalikan, at palagi nga nating sinasabi sa ating mga events dati na MMM is a mutual financial aid community. It is a donation exchange and reward system. So pag sinabi nating donation exchange, then it means na may isang tao, may isang participant na magdo-donate, bibigay ng tulong sa isang sistema which is MMM. At reward system, ibig sabihin since nagbigay ka ng tulong, then ikaw ay bibigyan ng reward or gantimpala dahil sa iyong kabutihang loob. Ngunit sinasabi rin natin at palagi tayong bukas, tapat, prangka sa mga nakakausap natin na wala pong pangakong binibitiwan yung MMM. Kasi nga, donasyon. So there is a possibility that because you've provided the help, then you will be able to get help in the future. But since there is the idea of donation here, then there is also a possibility that you won't be able to get what you have donated. At tayo po bilang mga risk takers ay sa kabila ng warning na nandun sa ating website to participate only with our spare money and not to donate all the money that we have, tayo po ay nag-donate pa rin. Patuloy na nag-donate ng ating tinatawag na spare money. At palagi po natin sinasabi na spare money lamang ang ating i-donate. Huwag po yung pera, pambili sana natin ng bigas at ng ating basic commodities. So yan po yung basic ng MMM, a donation exchange. Sa kabila niyan, gusto ng MMM o kaya itinataging MMM para makatulong sa ating kapwa. So, di ba, sa halip na tayo ay gumastos para sa, let's say, pambili natin ng ice cream, hindi naman talaga natin kailangan yung ice cream para mabuhay. So, as an act of goodwill towards our peers, towards our friends, towards other people, then magbibigay na lang tayo ng tulong. Total, hindi natin malaking kawalan o kawalan ang pagbibigay ng donasyon gamit ang ating spare money. Dahil pag lahat ay nagtutulungan, then napakagandang komunidad ang ating mabubuo. No? Kung sino yung nangailangan ng tulong, bibigyan ng tulong, at kung sino yung nagbigay ng tulong, nung nakaraan ay siya namang makakahingi ng tulong pagdating ng
panahon na siya naman ay nangailangan. Ngayon, maraming nagsasabi na bakit daw nung sila'y nangailangan, nung sila'y may spare money, they provided help. But what happened now, why is it that when they are the ones who need help, then bakit hindi na sila makapag-get help? Marami pong nakapag-get help nung nakaraan. Meron ding mga hindi nakapag-get help o nakahingi ng tulong. Kasi sabi nga, at babalikan natin, na there was a warning that there is also a possibility na hindi tayo makakakuha. In-explain natin yan sa ating mga events, in-explain natin yan sa ating mga table meetings, in-explain natin yan during our one-on-one conversations in between guiders and participants, or even between participants. So ngayon, ano ba yung dapat nating gawin para magpatuloy ang ating komunidad? At sinabi nga ng ating admin na lahat naman tayo may choice. Either to continue participating with our spare money, hoping that soon we can get, if not all, then part of our donation. But again, spare money. And that's what I've been doing. And my downliners, those under my structures, and I know na karamihan sa inyong nanonood sa video na to, ayun din yung ginawa, na sa tuwing may extra money, then nagbibigay ng donasyon. So, patuloy lang yon. Again, as long as bukal kang magbigay ng tulong and you want to take the risk, then ituloy mo lang. Ngayon, pangalawang option naman ay kung ayaw na talaga nating magpatuloy, ay igagalang natin ang ganong desisyon ng ating mga kapwa participants. Pero ayaw nating mangyari sana yon. Pero ulitin ko na irerespeto natin kung anumang desisyon meron o anong desisyon ang gustong gawin ng ating mga participants. Kung bukas po kayong sumali sa MMM, bukas din po tayo na igagalang ang inyong desisyon kung hindi na kayo magpapatuloy. Pero ako, bilang isang ordinary participant at naging guider, masasabi ko na as long as what you've just donated is just but your spare money, then may konting lungkot siguro, pero andun pa rin yung alam mo sa sarili mo na kahit papaano hindi ka lugi. Kasi nakapagbigay ka ng tulong, nag-participate ka actively. At some point in the past, I was able to get help dahil isa akong active participant, and I knew most if not all of the mechanics of this community. So yun lang po sana ang aking hiling sa mga downlines ko, sa under my structure, sa mga kapwa ko guiders, na huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang po yung ating pagsuporta sa ating komunidad. Spare money lang para walang masakit sa kalooban. At about dun sa mga events, I was kind of very busy nowadays. If you can see my Facebook, my daughter and I has just been from the hospital. So we were really very busy, and may trabaho din tayo kasi MMM, hindi naman natin trabaho. So meron pa rin tayong trabaho talaga outside of MMM. So wala pa akong mga events recently, but I've been in constant communication with people under my structure. If they have questions, I provide answer based on what I knew about the community. So, kung may tanong po kayo, you can
send me a personal message through Facebook or Messenger. At susubukan po nating hanapan ng ng sagot ang inyong katanungan, at kung meron po tayong maibibigay na tulong para mapabilis po ang mga transaksyon, kung meron man tayong magagawa ay gagawin po natin. So, yun lang po. Again, maraming salamat sa pagtitiwala at maraming salamat sa paglalaan ng oras para panoorin yung video ko na ito. Thank you very much, MMM. And dun sa mga copycats na sumulpot at nawala na, nakikita naman natin yung kaibahan sa talagang komunidad na may ideolohiya na patuloy pa rin umiiral, patuloy pa rin na sumusuporta sa ating mga kalahok. So, still MMM pa rin. Together, we change the world.